multiplies generous heart. Ito po yung turo sa atin. Na si Lord, hindi siya nakatingin sa kung gaano kadami yung ibinibigay natin. Nakatingin pa rin po siya sa puso natin. Yun din po yung tinuro ni Pastor Eugene, yung widow. Diba maraming tao, nagbigay dahil abundant sila, blessed sila. Million yung pera nila, marami silang pera. Kaya okay sa kanila magbigay. Pero yung widow na ito, ibinigay niya kung ano na lamang yung meron siya. At sa tingin niyo po, saan mas nagalak ang puso ni Lord? Doon sa widow. So yun din po yung tinuro sa atin. Maraming tao, they give out of abundance. Pero po tayo, we give out of sacrifice. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang pa. So, maganda din po kayo at guwapo. Ayan, di ba? So, basta laging nakangiti, nakakabawas po yan ng numbers sa age. Tama ba? Diba? Kanina po sabi ni Mami, maulan daw po kanina, no? Pero si Lord, siya yung gumawa ng ulan eh. Tama ba? Kaya ngayon may araw, kaya po tayo narito dahil po yun sa ating Panginoon. Ganun po siya kadakila, siya po yung gumawa ng langit at lupa. And ready na po ba tayong makipakinggan ang mensahe ni Lord ngayong araw na to? So, maiksi lang po yung mensahe na pinarating sa akin ni Lord. And last week po yung topic natin kay Pastor Eugene. Ano po yung title ng message ni Pastor Eugene? Ayun, nag-gami siya. Huwag po kayo masaya. Diba? Kasi ganun din po ako before, diba? Pero ano po yung kaya po tinanong, nakalimutan ko. Biro lang. The blessing of giving, diba? So, ang series po kasi natin right now is about giving. So, yun din po yung gusto natin iparating dito sa atin sa Malino House Church. Diba? Yung lahat po tayo matutong magbigay. Kasi ang Panginoon po, siya po yung unang nagbigay sa atin. Amen po? Amen. Naalam niyo po yun yung Panginoon, diba? Kanina po kasi sa Dao, ang ganda po ng message sa atin ni Pastor Binta. Diba yung message niya po kanina is about utang. Ayun, sino may mga utang dito? Diba? Diba? Actually, lahat po tayo may utang. 2,000 years ago. Pero binayaran po yun ng ating Panginoon. Yung utang po na yun, hindi po natin pababayaran. Kahit ang buhay po natin. Bakit? Kasi po tayo pong lahat makasalanan. Ang tanging makakabayad lang po nun yung taong hindi nagkasala. At yun po yung ating Panginoong Heso Kristo. Amen po? Amen. And ngayon po, yung pag-uusapan natin, diba? Kasi, diba kanina, utang yung message siya eh. Pero dito po sa atin sa Malino, ang topic po natin, ano po yung mga pangangailangan natin? Marami po ba tayong pangangailangan? Diba? Karamihan dito, financial, diba? Karagdagang pera. Ano pa? Kalusugan. Diba? Pag-pray natin si Ate Abby po mamaya, Pastor, no? Tapos, kapayapaan sa pag-iisip, peace of mind. Naniniwala po kayo na yung peace of mind mahirap makuha? Diba marami po dahil walang peace of mind, napapa-hospital pa. Pero nung araw, wala namang mga ganun, di ba po? So grabe po yung mga challenges na dinaanan po ng mga nanay at tatay natin. And lalo-lalo na po kayo, kumbaga ako, yung pinagdaanan ko, wala pa po. Buto lang po yun sa inyo. Grabe po yung mga pinagdadaanan po ninyo. Diba? And eto po, sino po dito yung nangangailangan ng solusyon sa problema sa kanilang pamilya? Marami pong ganun, tama po? And sino po dito yung nag-aahangad, nangangailangan ng pag-asa? Diba? Sabi nga, every day, every gising, every morning. Yung araw, diba? Yan yung sign na lagi may pag-asa, may bagong umaga. Tama po? And ngayong araw po na to, yung pag-uusapan po, yung title po ng message po natin sa araw na ito is, What's in your hand? Diba? So ano ba yung nasa palad natin ngayon? Ayan, may nakita ko electric fan, may bahay. Pero, mamaya po pag-uusapan natin kung ano ba yung pinaka-message natin ngayong araw na to. And samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Father God, Lord, we just want to praise you, Lord. We glorify you, Lord, in this place, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo
na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Na kahit anong pagod namin sa labas, Panginoon, tunay kang dakila kasi sa inyo po nanggagaling ang kalakasan namin, Panginoon. Salamat po at pinahintulutan niyo po kami na mangyari ito, Panginoon, makapunta ang bawat isa, Panginoon. Salamat po at i-ready niyo po kami sa inyong salita, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Alam niyo po, share ko lang, wala pa po ako, konti lang po yung tulog ko. Diba? Kanina muntik ako mali ulit. Yung nightmare ko, muntik na namang mangyari. Diba? Pero alam mo po, nung pumasok po ako dito, nakita ko po kayo. Nawala po yung pagod ko sa totoo po. Doon po yung ganun po, grabe yung, kapag yung ginagawa mo para kay Lord, di ka maubusan ng lakas. Diba? Everyday po, ganun po yung nangyayari. Ngayon po, diba, ang title po is What's in Your Hand. Diba? So ngayon, diba, kanina kung pinag-usapan natin, ano yung mga pangangailangan natin, diba? Ito po yung pag-uusapan natin. Ito po yung nasa verse natin, di ba? Sa John, sa book of John, chapter 6, verse 9. Isang verse lang po yung bibigay ko po sa inyong araw na ito. Pero sana po tumatak po sa ating lahat. Amen po? So basahin po natin. Here is a boy. A small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Sino po dito yung pamilyar na sa storya ng 5 tinapay at 2 isda? Di ba? Kinakanta pa po yan, di ba? 5 tinapay at 2 isda. Diba? Kinakanta yan ng mga bata. Ngayon po, yan po yung pag-uusapan natin. Kasi pagkatapos po tanungin yung mga pangangailangan natin, may isa pang tanong si Lord. May mga bagay din siya na binigay sa'yo. May mga bagay ka na wala pa sa kamay mo, pero mayroon din mga bagay na nasa kamay mo na. At yung iba nga po dyan, hindi nyo hiniling, pero binigay ni Lord. Amen po? So ngayon pong araw na ito, ano yung mga bagay na meron ka na? At ano yung mga pwede natin gawin sa mga bagay na meron ka na? Kasi kadalasan, nakatingin tayo sa mga bagay na wala sa atin. Amen po? Hindi sa mga bagay na nasa sa atin na. Diba? Kaya nga dumating sa point, yung gamit natin sa bahay, dumarami na. Diba? Kasi ang tao po, meron silang syndrome na alam rin, gusto nila more pa. Diba? Pero ngayon sa meron ka, ano yung gagawin po natin dyan? Amen po? And eto po, kapag tinawag tayo ni Lord, hindi siya nagsisimula sa wala. Nagsisimula siya sa kung ano yung nasa kamay natin ngayon. Kasi minsan, di ba pagka may pinapagawa sa atin si Lord, ang lagi nating sumbat or lagi nating sinasabi kay Lord, Lord, di pa ako ready. Or kaya, wala naman akong may offer Lord eh. Di ako, parang ako nung tinawag ako ni Lord, sabi ko, Lord, hindi po ako karapat-dapat, makasalanan ako. Di ba? Marami akong utang, marami akong problema, hindi ako maayos na anak sa aking mga magulang, hindi po ako magaling magsalita. Pero hindi nakatingin doon si Lord. Nakatingin siya sa patutunguhan natin. Ito yung mga nasa kamay ko noon that time. And marahil ito po din po yung sa akin. And ito po yung tanong. May oras ka ba? May oras po tayong lahat. Tama po lahat po, 24 hours. Ito rin po yung preach ko last time. Yung oras po, redeeming the time. Amen po? Ito po, may talento po ba tayo? Baka meron po dito, tinatago lang, malaleya sa longga pala yung boses. Diba po, i-offer natin yan kay Lord. Diba? Meron po ba dito, may resources pinagpala sa biyaya? Gamitin po natin yan. May karanasan ka ba? Diba? Si tatay maraming karanasan. Diba? Pwede magamit yan. May testimony ka ba? Pwede magamit yan. Anumang bagay yon, kapag inilagay ng Diyos sa kamay natin, kaya niya itong paramihin. Amen po? At meron lang po akong 3 point na sasabihin sa inyo ngayong araw na to. At unang point po natin, di ba? Point number 1, God uses what we already have. Sa kwento po ng feeding the 5,000, di ba? Yung 5 tinapay at 2 isda, nasa Bible po yan, amen po? Ito po yung nag-preach si Jesus sa lugar na yun, anong lugar na yun? Hindi. Diba? Basta, may nag-preach po siya sa isang lugar, tama po? Tapos ang nangyari, sa sobrang dami ng tao, di nila akalain na ganun kadami yung darating. Nag-preach si Jesus. Tapos yung mga disipulo niya,
Nag-worry na, nag-aalala na. Bakit? Kasi gabi pa yun, nandun pa, maaga pa, nandun na. In short, mga gutom na yung tao. Diba, puti nga po tayo dito. Hindi naman tinapay ang 2 isda. Pero ito po, diba, marami doon, libo-libong tao gutom. Kasi 5,000 lang yung binilang doon, hindi pa kasama yung mga bata. Diba, baka yung 5,000 na yun, baka puro lalaki lang. Pero ito po, hindi sinabi ni Jesus na maghintay kayo. Mga disciples ko, gagawa muna ako ng bakery. Hindi mo, di ba? Ano pong ginawa ni Jesus? Sa halip, tinanong niya yung mga alagad niya. Di ba? May mga pagkain ba kayo dyan? Ito po yung nakakatuwa. May isang batang lalaki. Bata yung ginamit ni Lord. Tama po? Na may baunan. At may lamang 5 tinapay at 2 isda. Napaka-worth, tama? Kung ikaw yung batang iyon, anong sasabihin mo? Ano naman silbi nitong 5 tinapay at 2 isda? Baka kasamin lang to ng pamilya ko, kulang na eh. Pero yung maliit sa kamay natin, kayang palakihin ng Diyos. Kasi ang Diyos, di ba? All-powerful. And ganito rin tayo, minsan sinasabi natin, Lord, wala naman ako maraming pera. Di naman ako magaling magsalita, matanda na ako. Ordinaryong tao lang ako. Pero hindi ko nakatingin doon si Lord sa wala sa atin, kundi kung ano yung bagay na mayroon tayo. And baka hinihintay mong himala ay nagsisimula sa bagay na nasa kamay mo ngayon. Baka yan na yung electric fan. Hindi yan, di ba? Di ba? Pero ano yung nasa kamay mo? Ano yung mga nasa bahay mo? Ano yung nasa bag mo? O ano yung meron ka? Diyan pwede magsimula ng milagro ang ating Panginoon. Amen po? And ito po yung sumunod. Point number 2. Si Lord po, may imumultiply niya po kung ano yung handa tayong ibigay sa Kanya. Paano kung hindi binigay ng bata yung kanyang baunan sa Panginoon? Mangyayari po ba yung feeding of the 5,000? Mamumultiply niya po ba yun? So it means, kung gusto mong i-multiply ni Lord, kung ano man yung pagkukulang sa buhay mo, i-surrender mo sa Kanya. Amen po? Hindi dumami ang tinapay habang nasa lunchbox yung tinapay ng bata. Dumami lamang ito nung binigay niya kay Jesus. And yun po yung kailangan natin matutunang prinsipyo. Ibigay po natin lahat sa Panginoon. Malaki man yan o maliit. Kasi minsan, ang problema natin, may hawak tayong oras pero ayaw natin ibigay kay Lord. May talento tayo pero ayaw natin ibigay kay Lord. May resources tayo pero ayaw natin ibigay kay Lord. Hindi kayang paramihin ni Lord yung ayaw din natin ibigay sa Kanya. Kung ano yung tinatago natin, ganun lang siya. Pero kung ano yung kaya natin ibigay kay Lord, yun yung kaya niyang i-multiply. Ngayon po, isang illustration. Di ba? Nung nag-train si Pastor Lilian, ito po yung sabi niya. Yung isang buto, kapag tinabi mo sa cabinet, mananatiling buto lang siya. Pero kapag tinanim mo, mamumunga ito. At hindi mo na mabibilang ang bunga at buto sa butong itinanim mo. Na nagsimula sa isang buto. Yung isang buto kayang bilangin. Pero pag tinanim mo yung bunga, kayang pa bang bilangin? Saan po yung buto ng mangga, tinanim mo? Mabibilang mo ba pag bumunga yun? Hindi na. Generations yun. Kasi pag ang mangga tumubo, mamamatay pa ba? Hindi na kasi matagal yan eh. Amen po? Kaya ganun din po sa ating buhay. Kung ano yung itinanim natin, yun din yung magbubunga. Kaya ingatan natin yung mga tinatanim natin. Magtanim tayo ng magaganda habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ginagalawan natin. Kasi hindi habang buhay narito po tayo. At ang handa tayong ibigay sa Diyos, yun po yung lumalago. Amen po? Amen. And last point na po tayo. God multiplies generous heart. Ito po yung turo sa atin. Na si Lord, hindi siya nakatingin sa kung gaano kadami yung ibinibigay natin. Nakatingin pa rin po siya sa puso natin. Yun din po yung tinuro ni Pastor Eugene, yung widow. Di ba maraming tao, nagbigay dahil abundant sila, blessed sila. Million-million yung pera nila, marami silang pera. Kaya okay sa kanila magbigay. Pero yung widow na ito, ibinigay niya kung ano na lamang yung meron siya. At sa tingin niyo po, saan mas nagalak ang puso ni Lord? Doon sa widow.
So yun din po yung tinuro sa atin. Maraming tao, they give out of abundance. Pero po tayo, we give out of sacrifice. Gusto niyo po ng best example? Yan po si Sister Abby natin. Diba? Yung linggo-linggo sacrifice, araw-araw sacrifice. Diba? Pero si Lord, yung pinagsisilbihan natin, nakikita niya lahat ng galaw natin. Yung puso natin, nakikita niya. Maraming times na pwedeng kunin ni Lord si Sister Abby kasi nahihirapan na eh. Walang magulang na gustong makita na nahihirapan yung anak niya. Bakit si Lord? Hinahayaan niya. Kasi malaki yung plano ni Lord dito sa Malino. Kasi si Ate Abby yung gagamitin niya dito sa Malino. Amen po? Sabi nga ni Mami, kahit 3 lang daw, tutuloy nila to eh. Pero hindi yun ang plano ni Lord. And kami din po, may makita kami isang pumunta dito, hindi po kami mapapagod. Amen po? And darating sa point, hindi lang po kayo yung makakaabot nito. Darating po yung mga anak nyo, mga apo nyo po, masasaksiyan nila to. Amen po? Yun po, ang himala hindi nagsimula dahil may isang batang nagbigay ng kanyang bahagi. Hindi siya nagdamot, hindi niya sinabing sa akin lang to. Kasi ang mga bata, normal sa kanila madamot. Di ba may mga apo po ba tayo? Di ba mga ang apo natin, pag may binigay ka sa kanilang laruan, sa kanila lang yan. Bigyan mo nga ng french fries yan, hindi nila isi-share yan eh. Di ba? Yung kapatid ko dati, babe, pahingi ako. Ayaw magbigay. Ganun po yung mga bata. Pero dito yung bata, hindi siya nagdamot. Nagbigay siya. At dahil sa kanyang generosity, ano po yung na-bless niya? 5,000 men ang napakain. Maraming pamilya ang nabusog. May 12 basket pang natira. Sakto para sa kinabukasan at sa mga susunod na gagawin nila. Sa isang gawang mabuti natin, marami ang mabibless natin. At ngayon, hindi mo nakikita kasi bakit? Pag nagtanim ba tayo ng mangga, bukas nandiyan na yung mangga. Kung munggo tinanim mo, mamaya tawagin na. Pero hindi munggo ang tinatanim natin. Ang tinatanim natin parang mangga na maglalas generational, na maaabutan ng mga anak mo, ng mga apo mo. Kaya huwag kang mapagod. Huwag kang matakot. And yun po yung principle ng generosity. Yung generosity, it attracts God's multiplication. Hindi lang pera ang usapan sa generosity. Maraming bagay. Yung oras po natin, yung pag-upo nyo po dyan, wala pong sayang dyan. Amen po? Walang sayang dyan. Yung pag-invite mo ng mga kapatid natin, walang sayang dyan. Yung pagtulong mo kahit walang nakakakita, walang sayang dyan. Yung pagpapatawad natin, walang sayang doon. At yung pagbibigay natin, lalo na kung para sa Panginoon, walang sayang doon. May isang storya sa Old Testament, yung storya ni David, paano nila naitayo. Nagkaroon sila ng pondo para itayo yung templo. Ang ginawa ni King David, nagbigay siya out of, alam mo yun, kagalakan ng puso niya kasi lahat sa Panginoon eh. Lahat ng bagay dito. Dahil yung leader nagbigay, anong nangyari sa mga nasasakupan niya? Nagbigay din lahat, sobra-sobra pa. Kaya yung templo ng ating Panginoon naitayo. And naniniwala po ba kayo na darating yung time, yung house church natin, building na din po ito? Amen. Amen po? Walang imposible sa Panginoon. Sabi ko sa kanta, may mahirap po ba sa Panginoon? Walang mahirap sa Panginoon. Kapag bukas ang kamay natin sa pagbibigay, bukas din ang kamay ng Diyos sa pagpapala. Amen. Hindi para yumaman lang tayo, kundi upang pagpapala tayo sa iba. We are blessed to be a blessing sa mga nasa paligid natin. Kaya ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba yung nasa kamay ko ngayon? Oras ko, talento ko, na pwede magamit? Mga resources ko, na pwede ko maibahagi? May tinatago ba kung ayaw ko isuko kay Lord? Minsan hindi kailangan ng Diyos ng marami. Kailangan niya lang yung buong puso natin, ibigay natin sa Kanya. Kasi the rest will follow. And number 3, generous ba tayo? Kapag pinagpala ba ako ni Lord, dadali ba to sa iba? Hindi ba to may stop lang sa akin? Parang yung Dead Sea. Familiar po kayo sa Dead Sea? Bakit po napakaalat ng Dead Sea at bakit siya tinawag na Dead Sea? Kasi walang nakikinabang sa kanya, walang nabubuhay na isda doon. Ibig sabihin, wala siyang daluyan. Kaya Dead Sea siya, pinakamaalat na tubig sa buong mundo.
At tayo po hindi po tayo magiging Dead Sea. Kasi pinanganak po tayo, di ba? Para mag-share ng blessing sa iba. Amen po? Nais ng Diyos na tayo maging daluyan ng pagpapala at hindi lang natin iimbang ito. Kasi once na mawala tayo sa mundong ito, wala na yung ano natin doon. Mapupunta yun sa anak natin, pwede nilang waldasin. So, kaya mag-invest tayo sa eternal things. And last thing, eto po, may tanong si Lord. Ang tanong ni Lord, gaano karami ang meron ka na handa mong isuong sa Kanya? Handa mo bang ibigay sa Kanya yung meron ka? Yung 5 tinapay at 2 isda? Nakakala mo hindi sapat sa 5,000, pero sapat na yun sa Diyos. Kaya ngayon sa araw na ito, yung oras natin, yung talento natin, kung ano man yung meron tayo, ilagay po natin sa palad ng ating Panginoon. Dahil kaya niya itong paramihin, higit pa sa atin. Amen po? Kung meron dito magaling magparami ng pera, wala yan kay Lord. Amen po? And eto po, balik po tayo sa unang tanong. Ano po yung mga kailangan natin? Pangangailangan natin? Yun din po yung ibigay natin. Amen po? Nangangailangan ka ng kalakasan, ng pinansyal, di ba? Nangangailangan ka ng kapayapaan, ibigay din po natin at pabalik po yan sa atin. What do I have? Ano yung meron pa ako? Yan po yung tanong natin. Ano yung meron ka? And lastly, willing ba akong ibigay ito kay Lord? Because what's placed in God's hand is never wasted. It is multiplied by God. And yung pagtatrabaho natin sa Panginoon, yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po yan masasayang. Amen po? Hanggang marami pa pong lugar na hindi nakakarinig ng mabuting balita, magpapatuloy po tayo. Amen po? Kaya ngayon, ito yung plano natin sa bawat pamilya natin, sa mga anak natin. Hikayatin natin sila na mailapit sa ating Panginoon. Amen po? So, yun lamang po. Maraming salamat po. Napakaganda ng mensahe ito. What's in your hand? Di mo ba? So magsisimula ang milagro ng Panginoon sa oras na kumilos ka. No? Sa oras na ibigay mo sa Panginoon kung ano yung meron ka. Tulad nung sa story, di ba? Actually, literal na nangyari ito nung nandito ang Panginoong Yesus sa lupa. Maraming himala o milagrong ginawa ang Panginoon. So isa sa milagrong ginawa ng Panginoon, yung pinakain niya, yung mahigit 5,000 na mga tao. So sabi sa Bible, hindi lang ito 5,000, no? More or less, aabot ito ng nasa mga 15,000 na mga tao, kasama mga bata at matatanda. Just imagine, paano mong pakakainin yung 15,000 na mga tao? Kahit siguro yung pinakamalaking catering ang kunin mo rito, mahihirapan na pakainin yung 15,000 na mga tao. Pero nakita po ninyo yung story, no? Sa Matthew yun eh. Matthew 14, 13 hanggang 21. Yung story ng 5 tinapay at 2 isda. So mag-iumpisa ang milagro ng Panginoon sa oras na ibigay o ipagamit natin kung ano yung meron tayo. Di mo ba? Doon sa story, no? Saan galing yung 5 tinapay at 2 isda? Sa bata. Di ba? Sa dami ng mga tao na doon, marami doon na may mga baon. Baka mas masasarap pa kumpara doon sa tinapay at isda. Pero hindi sila nag-volunteer na ibigay o i-share yung meron sila. Bagkus, galing pa sa isang maliit na bata. Di mo ba? So nakita niyo po yung milagro, no? Nung ibinigay ng bata, yung kanyang baunan, na may lamang 5 tinapay at 2 isda, anong nangyari? Nag-multiply, no? Hindi naubos. Nakakain lahat ng mga tao. Hindi lang ito 5,000 na mga tao. Nasa 15,000 na mga tao to. Nakakain lahat. Nabusog lahat. At may natira pang 12 basket. So just imagine, no? Paano nangyari yun? So anyway, wala pong imposible sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. No? Gagamitin ng Panginoon kung ano ang meron ka. Ano po?
No, hindi na gagamitin yung wala sa'yo kung ano yung meron ka. Ang tanong, willing ka bang isuko, isurrender sa Panginoon kung ano yung meron ka? Tulad nung ginawa ng bata, di po ba? So hindi na ipinagkait yung bakulan niya. No? Ibinigay na sa Panginoon. No? Siguro yung bata na yun, hindi naman niya iniisip na kayang kainin niya ng 5,000 na mga tao, di po ba? Kasi siguro pang isang pamilya lang yung bakulan na yun. Pero hindi iniisip ng bata yun eh. Yung puso ng bata dito, yun ang dapat natin tingnan. No? Na ibinigay niya kung anong meron siya. No? Hindi siya nagsabi na, Lord, tatlong tinapay lang ha, taka isang isda kasi para may bago kang mamaya. Hindi. Binigay lahat ng bata kung ano yung dala niya. At nakita natin kung ano po yung nangyari, di ba? Yung 5 tinapay at 2 isda, hindi naupos. Nakakain lahat ng mga tao at may sobra pa. Di po ba kaya nga, magsisimula ang milagro ng Diyos, ang milagro ng Panginoon, kung ano yung meron ka. Na handa mong isuko at ibigay sa Panginoon. Hindi lang ito usapin pera, hindi lang ha. Yung oras mo, yung talento mo, sabi nga ni Brother Terence kanina, kung marunong kang kumanta, marunong kang gumitara, kung ano yung talent mo, pwede mong ibigay sa Panginoon yan para magamit sa kanyang kaharian. And besides, pinagkaloob sa iyo ng Diyos kung ano bang talent na meron ka. Lahat po tayo, meron tayong talent. Kanya-kanya, ang mga talent na meron tayo na galing sa Panginoon. So may dahilan po kung bakit ibinigay sa inyo ng Panginoon yan. May dahilan. No? May dahilan po yan. Kaya wag po natin ipagdamot, no? I-share natin. O pinakamaganda, i-alay natin sa Panginoon. No? Kung iniisip mo na wala kang talent, yung mismo buhay mo, i-alay mo sa Panginoon. Dahil yung buhay mo mismo, gagamitin ka ng Panginoon para maging blessing ka sa iba. Amen mo ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Gagamitin ng Panginoon. No? Hindi mo kailangan yumaman, hindi mo kailangan pagpalain ka muna bago ka magbigay. Hindi. Kung ano yung meron ka. No? Tulad ng sinabi ni Brother Terence kanina tungkol dun sa widow, yung babaeng balo. So Bible story din po yan, ano? Na nagbigay siya sa templo ng 2 pirasong kusing. Kung sa tutuusin, parang sa panahon natin ngayon, walang halaga. Kung bakit 2 simple lang yung binigay ng widow. Kumpara dun sa mga mayayaman na nagbibigay ng limpak-limpak, grabe yung binibigay nila, halos mapuno yung donation box sa templo. Pero ang nakita ng Panginoon ay yung binigay ng babaeng balo na 2 pirasong kusing. At ang sabi ng Panginoon, ang babaeng ito ang may pinakamalaking ibinigay. Bakit? 2 kusing lang binigay niya, pero sabi ng Panginoon, siya ang may pinakamalaking ibinigay. Alam niyo kung bakit? Kasi yung 2 kusing na ibinigay niya sa Panginoon, yun na yung buong kabuhayan niya. No? Yun na yung meron siya. Yun na yung tinodo niya na, binigay na lahat. Compare dun sa mga mayayaman na nagbibigay ng lipak-lipak, pero butal lang yun ng mga kayamanan nila. No, sobra lang. So ang Panginoon hindi tumitingin sa dami, kung malaki, maliit ang ibinibigay mo. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso mo. Yung puso mo na willing magbigay, willing ipagamit sa Panginoon. Kung anong meron ka, kung anong talento na meron ka. Yun po ang tinitingnan ng Panginoon. No? Sabi ko nga po, hindi po natin kailangan hintayin na yumaman tayo o dapat i-bless muna tayo ng Panginoon bago tayo magbigay. Hindi po. No? Kung ano po yung meron ka ngayon. Hindi lang po ito usapin pera. Hindi lang po pera ang pinag-uusapan natin dito. Kung ano yung kaya mong ibigay. Yung oras mo, yung talento mo, pwedeng ibigay yan sa Panginoon o i-alay mo sa kapwa mo, no? Yung pagtulong natin sa kapwa natin, hindi lang yan puro pera, no? Yung lakas natin, yung talento natin, pwede natin ibigay yan, itulong sa kapwa. Ano mo? So, magbibigay po, hindi po yan usaping pera, kundi usaping puso. Kung ano po yung laman ng puso natin, yan po ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung dami, hindi yung laki na ibinigay mo, hindi yan.
Hindi dyan tumitingin ang Panginoon. So tumitingin ang Panginoon sa puso. Kung ano yung laman ng puso mo. No? Tulad ng mga mayayamang nagbigay, hindi tinignan ng Panginoon yung dami ng binigay nila. Hindi. Kasi butal lang yun ng mga kayamanan nila. Hindi. Ang nakita ng Panginoon yung binigay ng babaeng widow, 2 pirasong kusin. At ang sabi ng Panginoon, siya ang may pinakamalaking ibinigay. Di mo ba? So pagbibigay mo, hindi yan sa pilitan na magbibigay ka pero masama ang loob mo. Kung gano'n po ang layunin mo, huwag ka na magbigay kasi hindi kailangan ng Diyos ng pera mo. Hindi po. Hindi. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso po natin. No? Yung nasa loob po natin kung handa ba natin ialay sa Panginoon kung ano yung meron tayo. Di po ba? Meron pang isang kwento sa Biblia, maliban doon sa widow, yung kwento ni Elijah, no, na humingi siya ng tulong ng gano'n din sa babaeng balo din, sa widow. Mahirap. Kasi sa Bible, no, pag sinabing widow, no, balo, sila yung mga mahihirap na babae noon. Yung mga walang asawa. O balo, namatay ng asawa. So sila yung mga hikaw sa buhay. No? So si Elijah, propeta siya ng Diyos na nandun siya sa desert, no, na gutom na siya, no? Humingi siya ng tulong dun sa babaeng widow, sa balo. Pero yung babaeng balo na hiningi niya ng tulong, sobrang hirap. Meron lang silang kapirasong langis at konting harina. Kasi noon, napakahalaga ng langis at harina, no, sa paggawa ng tinapay. So yun lang ang meron yung babaeng balo. At sakto lang yun ang pagkain nila ng anak nila sa isang araw. Pero anong ginawa ng babaeng balo? Ibinigay na pa rin kay Elijah. Binigay na. Kahit alam na na, ito na lang yung meron sa amin. Binigay na pa rin. Alam niyo ba kung ano nangyari? Pagkatapos siyang ibigay kay Elijah yung konting langis at konting harina, yung lalagyan ng langis at harina, hindi na ubos. Tuloy-tuloy. Diba? So ganun po ang milagro ng Panginoon. Gagamitin ng Diyos kung ano po yung meron sa inyo. No, hindi yung kung ano yung wala sa inyo, kung ano po yung meron kayo. Gagamitin po ng Panginoon yan. No? I-multiply ng Panginoon yan kung ano yung meron po kayo. Tulad po itong ginagawa natin ngayon, ipinagamit ni si Sir Abby itong lugar niya para pagtausan ng yung church, no? Para magawa ang kalooban ng Panginoon. Grabe, kaya nakita naman natin yung pagpapala, yung blessing kay Sis Abby. Dumadaan siya ngayon sa mga sakit, ilang cancer na yung nilampasan niya. Pero alam natin na kasama ni Abby ang Panginoon. Di po ba? Sino sa kakilala nyo na dumaan na sa 4 na cancer hanggang ngayon buhay pa? Parang wala, di ba? Ako, ngayon lang ako nakakilala ng gano'ng klaseng tao. Dumaan na sa 4 na cancer, buhay pa. Di po ba? Yan po ang milagro ng Panginoon. Gagamitin ng Panginoon yung bawat isa sa inyo, yung bawat isa sa atin. Ano man po yung kondisyon mo, ano man yung kalagayan mo sa buhay, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang talent, wala kang pera, wala kang kung ano pa man. Hindi. Kung ano yung meron ka, kahit 2 pirasong kusin yan, gagamitin ka ng Panginoon. Kahit konting tinapay lang yan, gagamitin ka ng Panginoon. Pasahanda mo isuko sa Kanya. Amen? So yun po, no? So yun po, si Sis Abby po, nasa hospital, alam naman po natin, di ba? Yung pinagtadaanan ni Sis Abby ngayon. So yun po, no? Gaya po ng sinasabi natin, kung sino po, yung may mga mabubuting puso, na handa pong magbigay, tumulong kay Sis Abby. Tulungan po natin. Kung ano po yung kaya natin itulong. Pwede nyo diretsong ibigay na kay Sis Abby, pwede nyo ihulog sa donation box. It's up to you po. Kung ano po yung maluwag po sa inyo, pwede nyo diretsong ibigay na kay Sis Abby. At this time po, ipag-pray po natin si Sis Abby na sana doon sa fast recovery niya, no? Na sana malagpasan niya na lahat itong kanyang pinagdadaanan. Pag-pray po natin siya. Pwede po ba tayong tumayo? Ama namin Diyos, Panginoon, muli po sa pagkakataong ito, kami po'y lumalapit sa inyo, nagsusumamo, nagpapakumbaba. Lord, salamat po. Salamat.
sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa bawat isa. Maraming salamat, Ama namin Diyos, sa biyaya na patuloy po ninyo pinagkakaloob sa bawat isa. Lord, salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa na nandito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung paano kami tumugon sa inyong panawagan tungkol sa pamibigay. Lord, ikaw po ang source ng lahat ng bagay. Ikaw po ang pinagbulan ng lahat ng meron kami. Ng buhay namin, Panginoon, ikaw po ang pinagbulan. Lord, ikaw po ang dakilang manggagamot. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Gagamitin mo si Sir Abby, Panginoon, yung kanyang karamdaman, yung kanyang sakit, Panginoon, gagamitin mo yan para sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon, bigyan mo ng pusong mapagbigay, pusong maawain, pusong mapagmahal, Panginoon, para tumugon sa inyong panawagan. Na ipaggamit kung ano meron kami, Panginoon, sa oras na ito, na ialay, ipagamit sa inyo, Panginoon, para sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, dalangin namin, nasamahan mo kami sa araw-araw, especially, Panginoon, yung mga kapatid namin na may pinagdadaanan, especially si Sister Abby. Lord, nilalapit namin sa iyo ang aming kapatid na si Abby. Ikaw po, Panginoon, ang may hawak ng kanyang buhay. Lord, alam namin na gagamitin mo pa si Sister Abby. May plano ka para kay Abby, Panginoon. May plano ka. Bagamat hindi namin alam, hindi namin naiintindihan sa ngayon kung bakit nangyayari na patuloy siyang dumaraan sa napakaraming sakit. Lord, hindi namin alam ang iyong plano. Pero kami po ay naniniwala. Kami po ay nananampalataya, Panginoon, na may plano ka at gagamitin mo ang aming kapatid na si Abby. Lord, ikaw po ang dakilang manggagamot. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kung kalooban mo, Panginoon, na padaanin si Abby sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng sakit, sa lahat ng problema, Lord, pagkagalitin mo siya. Tutulungan mo siya. Gagamitin mo siya. Gagamitin mo yung buhay na yung lakas niya para sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Lord, salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Sis Abby. Dalangin namin na paglubayan mo siya sa pulang kanyang buong pamilya, kasama ng mga tao dito sa Malino, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nandito, Panginoon. Pagpalain mo kung ano yung tinapay, kung ano man yung isda, kung ano yung dalawang kusin na meron kami. Lord, inaalay po namin sa inyo. Ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, kung ano man yung meron kami. Ikaw na po bahala, Lord, na mag-multiply, magpadami ng mga blessing, ng mga biyaya na nagkakalit sa inyo. Lord, salamat po sa lahat ng meron kami at alam namin na lahat ng ito'y galing sa iyo. Salamat, Lord, at dalangin namin na patuloy mo pong gamitin ang bawat isa na nandito. Gamitin mo ang bawat buhay ng tao dito sa Malino, Panginoon, para maging daluyan ng blessing, daluyan ng pagpapala para sa iba.